10 cringy things that boys do that is super, super, super nakaka-turn off. If you wanna know all about it, here we go. Number 1, lalaking pa-victim. Lalaking laging siyang talo. Lalaking siya ang kulang. Lalaking siya ang inaapi. Ay, isa lang pala. Basically, yung lalaki, siya yung pick me na lalaki. So, anong meaning ng pick me na lalaki? Kumbaga, ramdam mo sa bawat sinasabi ng lalaki, pa-victim siya lagi. For example, hindi mo ako sinasagot kasi alam ko, wala akong kotse. Yan yung mga typical lines. Or another example, a very popular example is, hindi kasi ako katulad ng ibang lalaki na gusto mo na gusto mo sila mayaman, ako wala lang. Yan yung number 1 most cringy, most nakaka-turn off, most immature kind of man lines. No, actually, boy candy boy lines na ginagawa ng mga boys because napakahina ng kumpiyansa mo sa sarili mo. Pangalawa, tawag sa'yo ng lalaki loads. Loads. Like address me, you can address me by my name or address me by a sweet whatever kind of name. Pero yung mga loads, yung mga, come on. You can be more gentleman. Okay? It's like cringy as heck. Loads. What? Ano to? Number 3 ng talagang mga sagaran sa pagka-cringe is sobrang yabang mo o ang hilig mo mag-humble brag. Ano ba yon? Alam mo, ang dami nga nagkakagusto sa akin mga babae, mga 3, pero alam mo, hindi ko yung pinapansin kasi masyado akong the best para sa kanila. Talaga lang? If marami nagkakagusto sa'yo, then why are you single? Why are you not with the best kind of woman, with the most expensive character kind of woman, kung talagang marami nagkakagusto sa'yo? Alam niyo yung mga lalaki mahilig mag-humble brag na, sabi kasi sobrang dami kong meetings Alam mo, napakahirap maging successful Talagang, eto siguro yung side effect ng success, napakahirap. Yan, mga humble brags yan na mga usually ginagawa ng mga lalaki para ipa-feel sa'yo na mas mataas ako and mababa ka lang. Like, I'm here and you're just here. Another thing is, next, I think number 5 na tayo. Another thing is trying hard to be funny. Now, hindi ibig sabihin na we don't like boys na hindi nakakatawa. We love boys with sense of humor. We love it, okay? Nakakatawa. Actually, sobrang natatawa ako sa mga mga sila Lloyd Cadena, ganyan. Mga sila Kong, natatawa din ako sa mga YouTube niya. But, kapag, kunyari may seryosong sitwasyon, tapos ikaw, ginagawa mo na lang katawa-tawa lahat. Like, naghahanap ka na lang ng reason para hindi ka maging seryoso, hindi ka magtino. Imbis na like, for example, meron tayong problem, ako girlfriend mo. Tapos sinasabi ko sa'yo yung nararamdaman ko. And ikaw, gagawa ka ng mga jokes na, alam mo naman, ikaw naman pinaka-sexy. Alam mo, ganda-ganda mo Tapos expect mo matatawa ako. No, like, hindi ako matatawa dyan. Like, kahit na mag-try mo mag-joke, especially kahit seryoso yung situation, it's not gonna make a girl, like, sobrang cringy lang yan. Yan yung iniisip sa loob ng kokote ng girl, promise. Next is number 5 or number 6. Nawala na ako. I think number 6, okay? Number 6 is, tawag mo yung sarili mong green flag ka. Na green flag ako, I'm the greenest forest in the world. Pero alam ng mga tao sa buong paligid mo, alam nila na napaka-red flag mo na ang totoong green flag na lalaki, hindi niya tinatawag yung sarili niya na green flag siya, guys. Sasabihin yun ng girlfriend niya, sasabihin yun ng mga tao around him. Pero pag ikaw yung mahilig mo sabihin na, talaga, alam mo, talaga, green flag talaga ako Ako yung pinaka-green flag sa lahat ng lalaki na makikilala mo. Oh, really? Really? Ikaw nag-evaluate? Number 7, ang pinaka-cringe pa na ginagawa ng mga guys is, nagpo-post kayo ng mga hugot quotes, fake deep quotes, para mukhang nasasaktan ka, lalo na sa social media, sa My Day, sa IG story mo, na kailangan mo talagang masaktan para mag-move on ka. Like, oh my God. You're so cringe. Like, bakit mo ginagawa yan? Okay? Kailangan mo masaktan minsan para matuto ka magmahal. Hindi ka matututo magmahal sa pag-post sa social media, okay? It just makes you look bad. And it gives you that very, very cringe. Especially emotionally, lalo na pa nag-share yung kayo sa social media ng mga emotional sentiments. Kahit lalo na pag hindi totoo. Okay, number 8, ano yung mga nakaka-cringe pa is, yung mga lalaking naninigaw.
Yung naninigaw kayo ng mga service workers, sinisigawan nyo yung mga parents nyo, sinisigawan nyo yung mga kapatid nyo, sinisigawan nyo yung mga girlfriends nyo. Akala nyo bang kinagwapo niyan? Akala nyo ba mas makikinig sila sa inyo pag sumigaw kayo? Akala nyo ba kinakagwapo nyo yan, boy? Kasi yung pagsigaw sa babae, pagsigaw sa kahit sino, never siyang nakakatulong. Never siyang napupunta sa mas magandang solusyon. Instead, napupunta siya sa left. So, basically, short term mag-isip yung lalaki kasi kaya siya sumisigaw. So, very cringy yan. And last but not the least, is, pinaka-cringy sa lalaki, na ngayon lang aaminin to ng mga girls, is yung lalaking may road rage. I cannot stress this enough, gaano ka-cringe yung mga, kunyari, let's say, maunahan lang sila ng isang kotse, tapos biglang makikipag-away, bababain, like, seriously, worth it sa yung makipag-away, makipagsigawan, makipag-threaten sa isang ganun lang, sa isang maling what more? Pag nagka-relationship tayo, what more pag nagka-family tayo? Baka, for the ganun ka sa akin, 'di ba? Na siguro for me, is the most cringiest. Road rage. Lalo na yung madaling-madali siya ma-road rage. Very turn off. Kasi, hindi mo lang pinapahamak yung sarili mo, ibig sabihin, kaya mo rin ipahamak ako, and yung, if magkaroon tayo ng kids, pwede rin. So, yun lang guys. So, I hope maka-learn kayo ng lesson dito. Yun lang.